Yo, what's up? Kung sa mga panig kayo ng mundo naroon, sana po ay nasa mabuti po yung kalagayan. At ito nga po, panoorin po natin, share po natin tong video na to. Binomba na po ng Estados Unidos or USA ang Iran na bilang pagsuporta po sa Israel. Ito pa, panoorin po natin to. Share po natin itong mga video. Sa update sa patuloy na bombahan ng Iran kontra Israel, abay nagbanta ang Hezbollah sa Israel na aatake umano sila bilang suporta sa Iran. Kaya naman ang Israel ay kaagad namang tumugon sa banta ng Hezbollah kung saan binomba kaagad ng Israeli Air Force ang mga gusali at tinodas ang isang commander ng Hezbollah. Alamin ang buong detalye mamaya. At Iran muli na namang nagpakawalan ng mga ballistic missiles sa Israel pero lahat ay na-intercept dahil 5 piraso lamang ito habang ang mga drone na pinakawalan ng Iran ay isa naman ang nakalusot. Samantala, isang hinihinalang Israeli Mossad naman ang nahuli ng Iran matapos umanong umakyat sa isang gusali at kumuha ng mga napanood natin kahapon kung paano naglunsad ang Israel ng tinatawag nilang wave strike sa Iran. Ngayon naman ay ipinakita naman ng Israel ang ilan sa mga winasak nila sa nasabing wave strike kung saan makikita ang nuclear facilities ng Iran sa Isfahan, Iran na wasak ang ilang section nito. Kabilang sa winasak dito ay ang uranium conversion at mga laboratory. Kabilang din sa mga binomba ng Israel ay ang mga ready to launch na ballistic missiles ng Iran. Kaya't kinabukasan ay lumabas na ang resulta kung saan inilabas na ng Iran state media ang mga larawan ng natodas na mga missile group o mga operator ng missiles. Sinabi ni IDF Chief of Staff Lieutenant General Eyal Zamir na ang Israel ay naghahanda umano para sa isang matagalang kampanya laban sa Iran upang alisin ang tinatawag niyang isang existential threat. Sinabi niya na naabot umano ng Iran ang kakayahan nito sa pagpapatakbo sa plano nitong wasakin ng Israel dahil sa kanilang tala, ang Iran ay mayroong humigit kumulang 2,500 na ground-to-ground missiles at napakabilis pa umano ng production rate nito. Sinabi ni Zamir na dahil sa mga preemptive strike ng IDF ay malaki umano ang lamang ng Israel matapos tudasi ng mga Iranian senior commander. Winasak ang mga nuclear infrastructure, sinira ang nasa 50% na mga launcher ng Iran at nagbukas ng aerial corridor sa buong airspace ng Iran. Ang laban umanong ito sa pagitan ng Israel at Iran ay matagal na umano nilang pinaghandaan kaya't hindi umano pwedeng maantala ang mga atake ng Israel sa Iran dahil kapag nangyari umano yon ay mahihirapan umano ang Israel na pulbusin ng Iran. Nanawagan si Zamir sa mga Israeli na maghanda para sa isang mahaba at komplikadong kampanya na binanggit na habang ang malaking pag-unlad ay ginawa ay mas maraming hamon na naghihintay. Samantala, matapos ang wave strike ng Israel sa Iran noong nakaraang gabi, ang Iran ay hindi naman nagpakitang humihina na dahil gumanti ang Iran kung saan nagpakawala ito ng 5 pirasong ballistic missiles at tinarget pa rin ang Tel Aviv. Tumunog ang mga sirena sa syudad at umaksyon ang mga air defense system ng Israel. Contractors, are you covered? Insurance policies start at only $19 per month. Ayon sa report ay 5 umanong ballistic missiles ang na-intercept habang ang isang debris naman ng missiles ay bumagsak sa isang bahay ngunit walang nasaktan sa nasabing atake ng Iran. Pero kinaumagahan kahapon abay muli na namang naglunsad ng drone strike ang Iran kaya't pati mga helicopter ng Israel ay naging abala sa paghabol sa mga drone upang pabagsakin. Ayon sa report ng IDF ay nasa 4
na pong Shahid 136 drone ang pinakawalan ng Iran, ngunit na-intercept ito at mayroong isang kalusot. Tumama ito sa labas ng isang bahay at wala naman umanong nasaktan. Sinabi ng IDF na mula nang magsimula ang labanan ay nasa 470 drone na ang ginamit ng Iran laban sa Israel at 99% umano sa mga ito ang matagumpay na na-intercept ng Israel. At habang nagpapakawala ng mga drone ang Iran, abay sakto namang romoronda ang puwersang panghimpapawid ng Israel sa Iran. Kaya naman kaagad na winasak ng Air Force ang mga drone launcher ng Iran. دستگاه ماشین تریدی بار موشک. Ganito ang itsura niyan mga kabayan kapag hindi pa wasak, habang binomba din ng Air Force ang iba pang mga pasilidad sa iba't ibang bahagi ng Iran. Hindi nabanggit kung anong mga pasilidad yan. Pero sa isang hiwalay na operasyon ng Israeli Air Force ay kinumpirma mismo ng IDF na tinodas umano nila si Said Isadi. Base sa pahayag ng IDF, si Isadi ay commander umano ng Palestinian Quds Force na konektado sa mga senior official ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps na nauna ng tinodas ng Israel sa unang opensiba. At si Isadi ay architect din umano ng October 7. Habang ang sa pang tinodas ng Israeli Air Force kahapon ay si Bihanam Shariari. Si Shariari ay commander umano ng Iranian Quds Force at utak sa paglilipat ng mga armas sa Hamas sa Palestine, Hezbollah sa Lebanon, Islamic Jihad sa West Bank at Houthi sa Yemen. Samantala, nagbabala naman si Israeli Defense Minister Katz sa Hezbollah na tila hindi pa umano ito nadala sa kanilang naranasan dahil nagbanta umano ang Hezbollah sa Israel na muling aatake ang ilan pa sa mga natitira, kaya't sa isang operasyon ng Israeli Air Force abay pinasadahan ito ang Lebanon. Malamang naiiyak na naman ito ang mga UNIFIL peacekeeper dahil umusok bigla ang Lebanon kung saan tinarget ng Israeli Air Force ang isang building na naglalaman umano ng DR-3 cross missiles na nakaharap sa Israel at malapit mismo sa base ng UN peacekeeper. Nang bombahin ito ng Israel ay kitang mayroon nga talagang missile sa loob ng gusali. Parang nakakabilib isipin mga kabayan kung paano nalalaman ng Israel ang mga ganitong sekreto ng Hezbollah. Pero hindi pa nagtatapos ang papitik-pitik na ataking yan ng Israel sa Hezbollah dahil tinodas rin ng Israeli Air Force ang nagmamadaling tumakas na si Muhammad Qatar al-Suhini. Sinabi ng IDF na si al-Suhini ay isa umanong commander ng Litani Sector ng Hezbollah at utak sa pagpapakawala ng mga missiles noon sa Israel, at si al-Suhini ay isa umano sa mga natira ng pulbusin ng Israel ang Lebanon dahil nagtago umano ito. Sinabi ni Israeli Defense Minister Katz na kung hindi umano tatalikuran ng Hezbollah ang pagiging terorista ay mabubura umano sila, kaya't panawagan ni Katz na huwag na umanong sumunod sa utos ng rehimeng Khamenei. Sinabi ni Katz na ang pagtodas kay Khamenei ay bahagi na ngayon ng kampanya ng Israel at ang mga tao umanong ito na naglalayong wasakin ng Israel ay hindi umano dapat manatiling buhay. Samantala, iniulat naman ng Iran state media na mayroon umanong nahuling Israeli Mossad ang Iran. Nahuli umano ito matapos umakyat sa isang rooftop ng gusali at kumuha ng mga larawan ng Iranian Air Defense System, lokasyon at mga kondisyon. Tila hindi naman nadala ang mga Houthi sa mga atake ng Amerika noong mga nakaraang buwan dahil naglabas na naman ng pahayag ang teroristang grupo na Houthi na sinabi na kung sasali umano ang Amerika sa bombahan ng Israel at Iran ay aatakihin umano nila ang mga barko ng Amerika sa Red Sea. Sa dami ng mga bansang pinagmamasdan ang labanan ng Israel kontra Iran at sa posibleng pagsali ng Amerika, kagabi ay itinuloy na nga ni Trump ang desisyon nito na wasakin ang Iran kung saan umatake na ang Amerika gamit ang mga B-2 bombers nito. Kaya't patuloy ko pang inaalam ang buong detalye para maibalita rin sa inyo ng buo. Happy weekend mga kabayan. Shot na! A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan.